Relate na relate ako! Ala, parang nahihilom na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, sabi nila, ang totoong pag-ibig nananatili, hindi lang sa oras ng saya at tagumpay. Pero kapag tuluyan ang umiral ang pagod, hanggang saan nga ba ang hangganan ng taong nagmamahal? Mga kamarkada, ako nga pala si Harlan. 33 years old na ako at nakatira sa Laguna. Nag-iisang anak ako ng mama floor ko. Maagang namatay ang papa ko dahil sa sakit sa puso. Dating janitress si mama sa munisipyo sa amin at naging mananahi rin siya bago huminto at magtinda ng mga damit at makeup na pinagkakakitaan niya ngayon. Sa totoo lang, wala akong masabi sa mama ko dahil ginawa niya lahat para makatapos ako ng pag-aaral. Nagbunga naman lahat dahil nakatapos ako ng BS Hotel and Restaurant Management. Mula noon, nangako ako sa sarili kong hindi na mapapagod si mama. Dahil ako naman ang magsisimulang bumawi sa kanya. Yun nga lang, hindi naman porket may diploma madali kang makakahanap ng trabaho. Mahigit 1 taon din akong natambay noon sa bahay bago matanggap sa isang maliit na hotel. Yun nga lang, dahil madalas akong mapag-initan ng boss namin doon, umalis din ako makalipas ang 5 buwan. Hindi nagtagal ay natanggap naman ako sa isang restaurant. Ayos na sana. Kaya lang, napadalas ang pagkakasakit ko mula nang magtrabaho ako doon hanggang mapilitan ding mag-resign. Halos 2 buwan din ako nagpahinga sa bahay bago ulit naghanap ng trabaho. Nakapag-hotel ulit ako matapos yun pero dahil sa pangit na sistema ay umalis din. Medyo nahirapan ulit ako maghanap ng trabaho. Siguro dahil hindi ako tumatagal sa mga pinapasukan ko. Pero hindi ako sumuko hanggang sa makapasok ulit ako bilang staff sa isang restaurant sa mall na malapit sa amin. Ayaw pang pumayag noong una ni mama na sa mall ako magtrabaho. Gusto niyang mag-hotel ulit ako. Pero kinumbinsi ko siya at sinabing mahirap humanap ulit ng bago. Hindi naman ako nagsisi. Lalo na at dito ko nakilala ang pangatlong girlfriend ko, si Cynthia. 2 taon lang ang tanda ko sa kanya at pareho kaming crew. Hindi tulad ko, panganay siya sa 3 magkakapatid at lumaki sa tiyahin nila. Hindi na siya nakapag-college dahil kinailangan niya magtrabaho. Marami na rin siyang restaurant na napasukan hanggang mapunta nga siya sa pinagtatrabahuan ko. Naging magaang loob namin sa isa't isa hanggang sa maging kami nga noong 2016. Han, okay lang ba talagang dito ako sa inyo matulog ngayon? Nasabi mo na ba kay tita? Oo naman. Wala namang problema yun. Ano ka ba? Tara na, kanina pa tayo hinihintay nun eh. Ma! Nandito na po kami ni Cynthia. Ma! Bakit naman ngayon lang kayo? Malamig na yung niluto kong tinola. Dumaan po muna kami kina Cynthia. Nagabat po siya ng pera sa mga kapatid niya eh. Ano po, tita? May nabili nga po pala kaming chicharon ni Harlan. Dagdag ulam po. Bakit naman nag-abala pa kayo? Baka mamaya kulang pa sa pagkain ng mga kapatid mo to. Nagawa mo pang bumili nito. Ma! Hindi po. Nakabudget naman po yun para sa mga kapatid ko at allowance ko eh. Ay nako, kahit na. Iniiwasan mo na sana yung pagbili ng kung ano-ano. Buti sana kung asawa mo na tong si Harlan. Sige, gumastos ka. Hindi kita pipigilan. Pero hindi naman eh. At saka may pagkain naman kami dito. Hindi mo na kailangan magdala. Ma! Oh, bakit pinanlalakihan mo na naman ako ng mata dyan? Ayaw na ayaw mong napagsasabihan ko kayo. Ay nako,
Tara na, kumain na lang. Ibaba nyo na muna yung mga gamit ninyo. Nakahain na rito. Ay, ma. Okay na po pala yung unan at kumot ni Cynthia para mamaya. Ha? Eh para saan? Ma naman. Di ba nga po dito siya matutulog ngayon? Pareho kasi kaming opening bukas. Sabay kaming papasok. Eh paano yung mga kapatid mo? Nagbilin na po ako sa tita ko. Aba, hindi ka ba nahihiya nun? Iniwan mo yung responsibilidad mo sa mga kapatid mo para lang makitulog sa ibang bahay. Ma! Ayos lang naman daw po. Tsaka nagbilin naman po ako sa mga kapatid ko. Wala rin naman po silang pasok bukas eh. Nag-aaral ba lahat ng mga kapatid mo? Opo. Ay nako, mabuti naman. Huwag mo silang itulad pa sa'yo na hindi nakatapos sa pag-aaral. Kaya tuloy hanggang ngayon, ganyan yung buhay mo. Ma! Opo naman. Saka, hindi naman sa pakikialam, ano? Pero may mga kwento kasi akong naririnig tungkol sa'yo, Iha. Ano po yun? Nachichismis kasi ang anak ko dahil sa pagtulog mo dito sa amin minsan. Paano? Lahat daw ng nagiging boyfriend mo ay nakakasama mo sa bahay. Po? Ma, ano ba? Naiintindihan mo naman siguro yung pinupunto ko rito. Ilugar mo lang sana dahil marami pang pangarap tong si Harlan. At ikaw ha? Marami ka pang kapatid na binubuhay. Ako ginagawa ko lahat para mabigyan ng maayos na buhay tong mga anak ko. Ayokong masira siya ng dahil lang sa babae. Ayusin mo muna yung buhay mo. Ma naman! Pwede bang kumain na lang tayo? Huwag kang nagpapadala sa mga chismis-chismis na yan. Wala akong sinasabing masama. Nagpapakatotoo lang ako. Oho, pero tama na. Please lang. Alam mo, Cynthia. Ma, kakain ho ba tayo o ano? Sa kwarto ko na lang ulit matutulog yang si Cynthia, ha? Nandun pa naman yung isang higaan. Salamat po, tita. Ma, si Cynthia po. Nandiyan na ba sa kwarto niyo? Wala, nag-CR yata. Kanina pa lumabas eh. Pakisabihan nga, dahan-dahan ka mo siya mamaya pagpasok rito sa kwarto. Eh matutulog na ako. Sige ho, puntahan ko lang siya. Kanina pa daw lumabas. Nasaan naman kaya yun? Uy, Han. Tagal mo naman mag-CR. Uy, ba't di ka pa natutulog? Hinahanap. Teka nga. Umiiyak ka ba? Ha? Hindi ah. Hindi raw. Ayan nga oh. Namumulay ang mata mo. Wala to. Napuwing lang ako kanina. Ay nako. Wag na nga akong pinaglilihiman mo. Kilala kita. Anong meron? Bakit ka umiiyak? Tingnan mo. Yan ba ang wala lang? Hindi ka nga makasagot eh. Wala nga. Promise. Sinipon lang ako. Ngayon naman biglang sipon ang palusot mo. Ay, ano nangyari, Han? Teka, tungkol ba to kanina? Kay Mama? Kay Mama nga. Sorry. Nasaktan lang kasi talaga ako sa mga sinabi niya eh. Han, Alam kong dapat sanay na ako. Dapat hindi ko na lang pansinin. Kasi hindi naman to yung unang beses na napagsabihan niya ako ng mga ganong bagay. Yung sa hindi ako nakagraduate. Yung sa mga kapatid ko. Yung sa buhay ko. Pero ang hirap kasing baliwalain. sorry Han. Pasensya ka na kay Mama ha. Naiintindihan ko naman siya eh. Siyempre, sino ba namang nanay ang may gustong makatuluyan ng anak niya ang tulad ko, di ba? Wala nga akong narating sa buhay eh. Siguro iniisip niya, kapag nagpatuloy tayo, lalong walang mangyayari sa'yo. Sino ba naman ako?
Ano ka ba? Hindi totoo yan. Basta kasama kita. Basta okay tayong dalawa, walang problema. Wala akong pakialam sa diploma na yan. Papel lang yan eh. Huwag mo na lang intindihin si mama ha. Pasensya ka na talaga. Ganun lang talaga siya magsalita eh. Iniintindi ko naman, Han. Sorry ang hirap lang talaga. Naniliit kasi lalo yung tingin ko sa sarili ko tuwing nakakarinig ako ng mga ganong salita eh. Pakiramdam ko hindi ako bagay sa'yo. Na wala akong kwenta. Alam mo, huwag kang magsalita ng ganyan, okay? Kahit ano pong sabihin ni mama, wala akong pakialam. Tayong dalawang importante rito. Tandaan mo yan, ha? Mga kamarkada, sa kabila ng malamig ng pakikitungo ni Mama kay Cynthia, ay nagpatuloy ang relasyon namin. Prangkang tao lang din kasi talaga si Mama. Lagi ko na nga lang pinagsasabihan si Cynthia na relasyon namin ang isipin niya. Madalas din kami magtalo ni Mama dahil sa mga salita niya. Lagi kong pinagtatanggol si Cynthia. Siguro nga, hindi naging maganda ang buhay niya pero saksi naman kasi ako sa mga pagsisikap at pagsisipag niya. Lagi ko naman yung kinikwento at sinasabi kay Mama. Hanggang sa unti-unti, kahit paano, gumaan na rin ang loob niya sa girlfriend ko. Hanggang sa dumating ang 2019. 3 years na kami ni Cynthia at magpo 4 years sa restaurant na pinagtatrabahuan namin. Kahit pa may girlfriend ako, meron pa rin ako mga pangarap para sa sarili ko na alam kong para rin naman sa kinabukasan naming dalawa ni Cynthia. Buti naman, pwede ka ngayon. Akala ko tatanggihan mo na naman ako eh. Ikaw pa ba tatanggihan ko, Kuya Marco? Favorite pinsan kaya kita. Asus, favorite daw. Pero kapag nasama na si Cynthia sa usapan, taob na ang mga yaya ko. Sorry na. Alam mo naman, commander ko yun eh. Buti na lang pala, wala kayong date ngayon. Oh, ubos na yung laman ng bote mo pala. Kuha ka pa. Wala talaga. Rest day ko ngayon, pero siya may pasok. Oh, magkaiba kayo ng schedule? Oo, nagpalitan ng schedule eh. May balita kasing magre-resign na ang supervisor namin. Aba, edi alam na this. Gaano katagal ka na nga dyan? Kilalang kilala mo talaga ako, kuya, no? 4 na taon na nung nakarang linggo. Halos sabay lang kami ni Cynthia. Una lang ako ng 5 araw. Tagal mo na pala eh. Aba abang na sa mababa kanting posisyon. Nako, matagal nang nakaabang, kuya. Kung alam mo lang, tagal ko na rin hinihintay ito eh. Sana nga, ibigay na. Sigurado yan. Magsabi ka na agad sa boss nyo. Magpasa ka na ng mga dapat ipasa. Baka mamaya may mauna pa sa'yo eh. Kaya nga eh. Sana talaga pagbigyan ako. Alam ba ni Cynthia ang plano mo tungkol dyan? Hindi pa eh. Gusto ko kasi malaman na lang niya kapag siguradong tanggap na. Para surprise rin. Iba talaga tong pinsan ko. May pasurpresa pang nalalaman eh. Alam mo naman, saka kailangan ko na rin umusad sa buhay. Graduate na nga ako. Pero tingnan mo naman, ang tagal ko ng crew sa restaurant. Ganun talaga. Ang mahalaga experience pa rin naman yan. Saka, kanya-kanyang timeline naman bawat tao. Huwag ka lang mainip. Darating din ang oras na makukuha mo ang gusto mong makuha sa buhay. Sana nga. Ay, Malay mo, yung supervisor na posisyon pa lang para sa'yo. Kaya ilaban mo na agad. oo naman. Bukas na bukas din pagpasok ko kapag siguradong resign na si sir. Mukhang masusundan agad ang inuman natin ah. Ay nako, huwag kang magalala. Tatawagan kita agad kapag good news to. Sagot ko pa lahat. Ay nako, tumatawag na si Commander. Saglit lang kuya ha. Sige. Hello, Han? Hello, Han! Aba, mukhang masaya ka ah. Teka, nakauwi ka na ba? Hindi pa pero pauwi na. Han, may good news kasi ako sa'yo. Oo, ano yun? Nagpasa na ng resignation letter si Sir Ray. Nag-resign na siya! Talaga? Edi ibig sabihin, pwede nang applyan yung supervisor position. Oo, Han!
Wow! Ayos ah! Ayos talaga! Tapos, alam mo kung ano pa yung isang good news? Ano? Kinausap ako ng boss natin kanina, si Ma'am Amy mismo. Oh, bakit daw? Pinag-a-apply niya ako! Hindi ko na-expect, pero kinausap niya talaga ako kanina. Ayaw na rin daw kasi nila sa labas kumuha ng papalit. Nakita naman daw nilang pagsisipag ko mula pa lang nung unang taon ko. Nakikitaan na daw nila ako ng potensyal, lalo na kapag ako'y nagkukusa raw na manguna sa mga kasama natin. Naikot ko na rin daw karamihan ng trabaho sa mga restaurant, mula cashier, kusina, pagsiserve. Kaya sana raw, subukan ko. Hindi naman daw sila sa diploma tumitingin, kundi sa experience. Talaga? Sinabi sa'yo ni ma'am yun? Oo, Han. Hindi nga ako makapaniwala eh. Ipinagdadasal ko lang tumula noon. Dapat nga sasabihin ko na lang sa'yo kapag sigurado na eh. Kaya lang, hindi ko na kayang tiisin. Ibig sabihin, ikaw nang bago nating supervisor. Hindi pa naman sigurado, Han. Tatanggap pa rin sila ng ibang may gustong mag-apply sa atin. Pero sinabihan ako ni Ma'am na mag-apply din. Tingin mo, sobrang na-excite ako, Han. Huy, Han! Ha? Ano? Ang galing mo naman kasi talaga eh. E di, subukan mo. Malay natin, di ba? Saka, si ma'am naman ang kumausap sa'yo. Kaya nga sana matanggap ako. Sana akong mapili nila. Sobrang excited na ako. Sana nga. Basta, galingan mo lang ha. Susuportahan naman kita eh. Alam ko naman yun, kaya nga sa'yo ko agad unang nagsabi eh. Basta, hindi lang naman para sa akin to. Para sa'yo, para sa ating dalawa rin to, Han. Salamat, Han. Ay, kapag nangyari to, at least, mapapatunayan ko na kahit papano sa mga nangmamaliit sa akin na kaya ko. Kaya mo naman talaga eh. Sana nga talaga, Han. Sana talaga. O siya, uuwi na ako ha. Tatawagan na lang ulit kita mamaya pagdating ko sa bahay, ha? Sige, ingat ka pag uwi. Oh, ano nangyari sa mukha mo? May bad news ba si Commander? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, kuya eh. Bakit? Pinag-uusapan lang natin yung plano kong pag-apply ng supervisor kanina, di ba? Ayun, sabi ni Cynthia, nag-resign na raw talaga si Sir Ray. Oo naman pala eh. Di ayos. Anong problema? Kiniusap daw si Cynthia ng boss naming babae. Yung may-ari mismo ng restaurant. Pinag-a-apply daw siya eh. Kasi nakikitaan daw siya ng potensyal. Noon pa man, pansin ko naman. Gusto talaga niyang pagtatrabaho ni Cynthia eh. Patay. Pero siya na ba ang siguradong makukuha? Hindi pa naman daw. Pero malaki yung tsansa. Kinausap ba naman eh. Ay naman pala eh. Di mag-apply ka pa rin. Saka sabihin mo kay Cynthia na matagal mo na rin pangarap yan. Parang di ko kaya. Lalo na, sobrang saya niya kanina. Ano ko ba? Kayanin mo. Ang importante naman dyan, lalaban ka ng patas. Tsaka, ano man, para sa inyong dalawa pa rin naman yan eh. Di ko alam. Bahala na. Pag-isipan mong mabuti. Tagal mo rin hinantay yan eh. Sigurado naman ako, magkakaintindihan kayo. Mga kamorkada, kahit na sa totoo lang gustong gusto kong mag-apply sa nabakanting posisyon sa restaurant namin, ay pinili ko na lang na hindi tumuloy. 3 sa mga kasamahan ko ang sumubok kasama si Cynthia. Nakita ko kung gaano siya ka-excited at kasaya sa pagkakataong ibinigay sa kanya at ayokong sirain yun. Hindi naman dahil sa pakiramdam ko aagawan ko pa siya o mas magaling ako sa kanya. Hindi. Ayoko lang din kasi sa pakiramdam na parang magkakompetensya kami sa iisang bagay. Iniisip ko na lang na baka may ibang oportunidad pang naghihintay para sa akin. Hanggang sa dumating nga ang araw ng resulta ng application nila. Pati ako, aminadong kinakabahan. Pero hindi ko na lang ipinahalata kay Cynthia.
Ang tagal naman ang pag-uusap nila ni ma'am. Ano na kaya nangyari? Maraming salamat po, ma'am. Salamat po talaga. Wala yun. Deserve mo naman to. Basta may tiwala kami sa'yo. Huwag kang magbabago, ha? Oh, kanina ka pa yata hinihintay ng Prince Charming mo, ha? Basta yung bilin ko, ha? Labas ng trabaho sa relasyon ninyong dalawa. Opo, ma'am. Thank you so much po ulit. Oh, congratulations ulit. Oh, Harlan, i-date mo si Cynthia. Promoted ng girlfriend mo. Talaga po? Siya na po ang bago naming supervisor? Oo, ginalingan kasi masyado eh. Pero ha, walang special treatment sa'yo. Naku, Cynthia ha? Opo, ma'am. Narinig mo yun, Hana? Nako, ma'am, salamat po. Wala yun. Basta pagbutihan niyo lang mga trabaho niyo. Asahan niyo, magbubunga yan. O sige, una na ako ha. Congrats ulit, Cynthia. Maraming salamat po ulit sa tiwala, ma'am. Ingat po kayo. Ingat din kayo. Han! Hindi ako makapaniwala. Sobrang saya ko. Sobra! Ako rin, Han. Sobrang saya ko para sa'yo. Sabi na para sa'yo yan. Kaya rin ang tagal nyo kanina sa loob eh. Paano napaiyak pa ako ni ma'am? Ay, hindi ko talaga ina-expect. Lalo na sabi niya nung pagpasok ko na ang galing din ng dalawa. Anong sabi niya sa'yo? Ang sipag ko raw kasi tsaka yung dedikasyon ko sa trabaho nakikita nila. Kaya sa totoo lang, nung unang sabi pa lang daw ni Sir Ray na magre-resign siya, ako na ang naisip nila. Grabe. Ang galing naman ng girlfriend ko. Akalain mo, may naniwala sa akin na kaya ko. Ang sarap pala sa pakiramdam na pagkatiwalaan ka ng buo. Na kahit ganito lang ako, nakitaan nila ako ng kakayahan na ako mismo. Hindi ko nakita sa sarili ko. Ay, halika nga rito. Ako, naniniwala rin ako sa'yo. Nagtitiwala akong kaya mo. Salamat, Han. Sobrang sarap lang sa pakiramdam. Boss natin yun eh. Hindi ko sila kadugo pero ang laki ng tiwalang ibinigay nila sa akin. Ibinabalik lang nila yung magandang nakita nila sa'yo. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. At lagi mong tandaan na suportado kita sa lahat. Mula noon at hanggang ngayon, ma'am na kita. Baliw! Walang magbabago sa atin. Posisyon lang yun. Basta ayaw lang talaga ni ma'am ng special treatment sa'yo. Tsaka kapag nag-away daw tayo, wag nating dalhin sa trabaho. Opo, ma'am. Eto pa, kuya. Buksan mo na. Oh, teka. Sabi ko last bote na yung kanina eh. Ito, last na. Sige na. Kanina ka pa nagsasabi ng last dyan eh. Mamaya knockout ka na dyan. Di yan. Akin na nga. Ako na magbukas. Yung totoo. Nagsiselebrate pa ba tayo dito? Masama na ang loob mo. Akala ko ba masaya ka at nag-date pa kayo kanina ni Cynthia? Pero parang iba na ang aura mo ngayon eh. Pwede bang masaya na malungkot? Masaya ako para sa girlfriend ko. Pero malungkot ako para sa sarili ko. Pangarap ko rin kasi yun eh. Kung anong meron siya ngayon, pangarap ko rin yun. Ay nako, yun ang sinasabi ko sa iyo eh. Kung nag-apply ka sana, malay mo ikaw ang supervisor ngayon. Sigurado naman akong susuportahan ka rin ni Cynthia. Wala naman ding pag-asa, kuya. Alam ko naman na siya rin talaga ang pipiliin kahit mag-apply ako. Paano mo naman na siguro? Hindi mo na nga sinubukan eh. Tigas kasi ng ulo mo. Ayos na rin to. Isa pa, sobrang saya ni Cynthia eh. Saka ramdam ko na nakabawi siya ng tiwala niya sa sarili niya. Alam mo yun? Lagi siyang nadadown kasi di raw siya nakagraduate. Ang baba masyado ng tingin niya sa sarili niya pero dahil sa nangyari, kahit paano, nabago yung iniisip niya ngayon. Saka, pagkakataon na rin niya to eh. Para ipamukha sa mga nang mamaliit sa kanya na may ibubuga siya. Nakaya niya. Lalo yung responsibilidad niya sa mga kapatid niya. Malaking tulong to.
Sa bagay. Ay, Saka, kay mama na rin. Lagi kasi niya akong pinagsasabihan na makakahanap pa raw ako ng mas okay ang buhay kaysa kay Cynthia. Yung graduate din, tulad ko. Yung walang responsibilidad bumuhay ng mga kapatid. Yung mas may mararating sa buhay. Eh ngayon, kapag nalaman niya to, siguradong mapapatunayan niyang tama ang mga sinabi ko sa kanya na hindi basta-basta ang girlfriend ko, kuya. ayun naman pala eh. Yun na lang ang isipin mo. Sinusubukan ko naman eh. Kaya lang minsan talaga, nalulungkot ako. Alam mo yung naikumpara ko bigla yung sarili ko sa kanya. Hindi naman sa ano, wala naman talagang issue sa akin kung may diploma siya o wala eh. Kaya lang ako, bakit ganun? Graduate ako pero ngayon, mas mababa pa ako sa kanya. Hanggang ngayon, crew pa rin ako. Ilang taon na rin ako, kuya. Pero bakit parang wala akong usad? Ay, hindi naman siguro sa walang usad. Baka lang hindi mo pa nakikita yung talagang para sa'yo. Magtiyaga ka lang din at huwag mapagod. Sabi mo nga, si Cynthia, ganun din naman dati, di ba? Humugot ka lang ng inspirasyon sa kanya kaysa ikumpara mo ang sarili mo. Ang hirap lang kasi. Pakiramdam ko tuloy ang hina-hina ko. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang mahina sa lahi natin. Naniniwala akong darating din ang para sa'yo. Basta, subok lang ng subok. Sana nga. Sana. Mga kamarkada, alam kong mali ang mainggit, lalo na sa mismong girlfriend ko pa. Pero may mga oras talagang hindi ko maiwasan. Minsan tuloy, nasusungitan ko si Cynthia at madalas ako ang dahilan ng pag-aaway namin. Ayoko namang sabihin sa kanya ang totoo kong nararamdaman, kaya lagi ako nagdadahilan. Mabuti na nga lang, sa kabila ng lahat ay hindi nagbago si Cynthia. Medyo nakakailang lang din talaga minsan na tinatawag kong ma'am sa trabaho ang girlfriend ko. Pero wala naman akong magawa kundi magtiis. Pilit kong isinantabi ang nararamdaman ko at naging supportive na lang sa girlfriend ko. Naging maayos naman lahat nung una pero nang tumagal ay talagang nahihirapan ako. Tipong nanliliit na talaga ang pakiramdam ko sa sarili ko kapag pumapasok sa trabaho. Dahil dito, nag-resign nga ako sa trabaho para maghanap ng ibang ma-applyan. Sinuportahan naman ako nila Cynthia at Mama. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Patutunguhan. Mga kamarkada, may mga napuntahan akong interview sa ilang hotel at restaurant pero walang natutuloy sa job offer. Sobrang hirap at bigat sa loob, para bang mas nawalan ako ng tiwala sa sarili. Ilang buwan din akong natambay sa bahay. Umabot na nga sa punto na inaabutan na lang ako ng allowance ni Cynthia. Sobrang nakakahiya. Hanggang sa inulok ako ni Kuya Marco na mag-drive muna ng tricycle ng kaibigan niya para kahit paano malibang at kumita rin daw ako. At dahil inip na nga ako sa bahay at pakiramdam ko wala na akong karapatang mamili, tinanggap ko ang maging tricycle driver. Ayaw akong payagan ni Mama noong una. Gumraduate daw ako para magtrabaho sa magandang kumpanya. Pilit niya akong pinag-a-apply pa rin sa iba. Yun nga lang sa huli, wala pa rin naman siyang nagawa. Lalo na at ako na ang nagsusustento sa aming dalawa mula pa nang humina ang pagbebenta niya. Isa pa, ayoko na rin tumanggap ng pera sa girlfriend ko. Sobrang nakakahiya na. Suportado naman niya ako sa desisyon ko. Basta, kung saan daw ako okay.
Han, sakay na. Sorry, naipit ako sa traffic. Sabi ko sa'yo, mauuna na ako eh. Nagpumilit ka pa rin. Wala na, malilate na ako nito. Pasensya na talaga. Hayaan mo, bibilisan ko na lang para umabot ka. Hindi na, nag-text na rin ako kay ma'am na malilate ako. Sorry talaga, Han. Hayaan mo, bukas masaagahan ko pa. Oo na. Ay, pasensya ka na rin. Alam mo namang ayoko lang talagang nalilate. Nakakahiya rin kasi. Huwag ka na mag-sorry. Kasalanan ko naman eh. Babawi na lang ako bukas. Ay, nga pala. May pabaon ulit si mama sa'yo. Tanghalian mo. Ay nako, sana hindi na nag-abala si tita. Hindi ko makakain to, Han. Ha? Bakit naman? Magpapakain sila mamamaya eh. Birthday kasi ng anak niya. Eh di, kahit merienda na lang. Kanin to eh. Han naman, tumataba na nga ako oh. Ganun ba? Sayang naman. Sige, iuwi ko na lang. Ako na lang kakain. Sorry babawi na lang din ako. Okay lang. Basta kapag tinanong ka ni mama, kunwari lang, kinain mo ha. Alam mo naman yun. Sayang, hindi naman kasi abot to ng hapunan eh. Baka mapanis lang. May gata at gatas kasi. Oo nga eh, sorry talaga Huwag ka na mag-sorry. Mamaya gusto mo, kain tayo pagkasundo ko sa'yo. Tagal na nating di nakakapag-date eh. Ang busy mo na masyado. Ang dami kasi laging tao sa resto eh. Alam mo naman yun. O siya, bahala na mamaya O sige, basta hintayin mo ako mamaya. Nasaan na kaya si Cynthia? Late na siyang nagpasundo pero wala pa rin dito sa labas. Ay, teka, siya na ba yun? Oh, kasama na naman niya yung lalaking nakita ko nung nakaraan. Sino ba kasi yun? Feeling close pa kung makatawa. Pinasakit mo yung tiyan ko. Sige, bye. Ingat kayo. Han! Mwah! Sorry, kanina ka pa ba dyan? Ha? Hindi naman. Late na ako umalis nung sinabi mong malilate ka ng labas eh. Sorry nag-inventory kasi kami ngayon eh. Kausap din namin kanina yung accountant nila, ma'am. Yung lalaki. Lalaki? Oo, si Sir Jason. Siya rin yung kasama mo nung nakaraan, di ba? Oo, kaibigan din kasi nila ma'am yun eh. Tsaka may isa pa yatang bubuksang business sila ma'am, kaya madalas silang magkita. Eh dito sa resto ang laging meeting place nila, kaya ayun. Oh, bakit parang tahimik ng Han ko? Pagod ba? May problema? Wala. Sus, wala raw pero ang haba ng nguso. Bakit nga? Tsaka nakakunit yung noo mo. Wala. Ano ka ba? Sungit naman. Kain tayo? Hindi ka pa ba kumain? Busog pa ako Han eh. Nanlibre si Sir Jason sa amin. Close kayo, no? Sakto lang. Mabait eh. Hindi siya katulad ng iba na porket CPA hindi mo halos makausap dahil mataas ang tingin sa sarili. Iba siya. Iba. Teka nga. Nagsiselos ka ba kay Sir Jason? Anong sinasabi mo dyan? Selos! Diyos ko Han, ano ka ba? Kaklose lang namin si Sir Jason pero wala ka dapat ipagselos, okay? Hindi kita ipagpapalit. Kahit na. Basta trabaho lang kung trabaho. Huwag na makipag-close. Mga kamorkada, sa kabila ng mga sinabi ni Cynthia ay hindi pa rin ako napalagay. Nagpanggap na lang akong okay kahit hindi talaga. Nakaramdam na naman kasi ako ng inggit. At kung dati, si Cynthia ang nag-iisip na hindi siya ang bagay sa akin, baligtad na ngayon. Pakiramdam ko, ako ang hindi bagay sa kanya dahil sa sitwasyon namin. Bisor siya, habang tricycle driver ako.
Wala akong problema sa trabaho ng pagpapasada ha, pero naiintindihan nyo naman siguro ako, no? Lalo na ngayong pakiramdam ko ay may umaali-aligid sa kanya na di hamak na mas mataas na tao sa akin. Kaya naman nang dumating ang 4th anniversary namin itong January, nakapagdesisyon akong gawin ang isang bagay na suportado rin naman ng mama ko. Oh, dahan-dahan lang Han ha. Baka madapa tayo pareho eh. Ikaw talaga? Ano ba tong pakulo mo at may papiring pa? Basta, malapit na tayo. Eto na. Eto na. Teka, tanggalin ko lang yung piring mo. Ready ka na ba? Sige, ikaw talaga? Wow! Grabe, Han! Happy 4 years, Han! Oh, bakit ka umiyak? Hindi pa kaya ako tapos. Baliw ka talaga. Bakit kasi may pagganito pa? Ganda-ganda ng ayos, oh. Kasabwat mo si tita, ano? Kaya ayaw mo akong papuntahin dito sa inyo mula kahapon. Siyempre, surprise nga eh. Eh di nabuking mo na ako agad nun. Pero sinurprise mo na ako kanina sa bahay, eh. Hindi pa pala tapos. Ay, salamat, Han. Happy anniversary. Oh, bakit naman biglang naging ganyan yung itsura mo? Ano kasi... Ano yun? Kakain lang naman tayo, naging sobrang seryoso mo na. Hindi, ano kasi... hirap pala nito. Ano bang meron? Parang baliw to. Alam kong hindi mo ina-expect na gagawin ko to. Teka, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga, parang sirato. Tagal ko nang iniisip gawin to. Wala naman akong ibang iniisip na gustong makasama sa buhay kundi ikaw lang eh. Han, Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago yung nararamdaman ko para sa'yo. Mas tumindi pa nga eh. 4 na taon na tayo. Pero alam kong wala pa to sa mga darating na taong pagsasamahan natin kung papayagan mo ako. Hindi ko na siguro kailangan mangako. Kasi kahit ano namang mangyari, mamahalin, aalagaan, at iingatan pa rin kita eh. At gusto kong gawin yon habang buhay. Pero, hahayaan mo ba ako? Payag ka bang maging asawa ko? Uy, Han. Payag ka naman, di ba? Di ba? Han, tumayo ka nga muna dyan. Ayoko nga. Sagot ka muna. Naman eh, sige na, tayo na. Ayoko. Naman eh, dali na, please. Walang sagot? Hindi sa ganun. Eh ano? Yung iyak mo ba? Iyak mo na masaya o malungkot? Harlan, tayo ka na muna, dali na. Ayaw mo ba? Hindi ba ang sagot mo? Hayaan mo muna ako magsalita, pakinggan mo muna ako, okay? So hindi nga. Hindi ako tatanggi dahil sa ayoko, okay? Pero kasi, hindi pa ako ready. Hindi ka ready o ayaw mo lang talaga? Hindi na tayo pumabatahan. Hindi na... Alam ko! Pero kasi, sorry, hindi ko palang makita ang sarili kong ikasal sa ngayon. Mahal kita, okay? Mahal na mahal kita. Pero hindi pa ako handa sa ganito. Sa gusto mo, sa yaya mo. Nagsisimula pa lang ako sa trabahong ibinigay sa akin. At ikaw inaayos mo pa rin ang sarili mo. Parang alam ko na. Dahil tricycle driver ako at manager ka. Ganun ba? Teka, hindi ganun. Ano ba, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Huwag mo na akong paikutin. Yun din naman yun eh, di ba? Dahil ito lang ako. Bakit mo nga naman ako papakasalan, di ba? Wala akong pera, wala akong ipon. Natuloy ngang may tinapos ako pero nakikipasada ako ng tricycle, di ba? Hindi totoo yan. Pwede ba? Kaya nga paulit-ulit mo ako niyayaya bumalik sa dati kong trabaho, di ba?
Kasi kinakahiya mo na ako. Sinabi ko lang yun sa'yo kasi baka gusto mo. Kasi alam ko namang dun sa restaurant ang gusto mo. Ngayon ako pa ang masama? Wala akong ibang ginagawa kundi suportahan ka. Alam mo yan. Oo, gusto ko talaga doon. Lalo na sa posisyon mo ngayon. Pangarap ko yan eh. Pero para sa'yo, pinakawalan ko kasi mas mahalaga ka sa akin. Mas mahalagang sumaya ka. Yun naman pala eh. Lumabas din ang totoo. Bakit di mo sinabi? Ako pa pala ang kontrabida ngayon. Ako pa? Sorry ah. Sinabi ko bang magbigay daan ka sa akin? Hindi, pero ginawa ko pa rin kasi mahal kita. Pero ikaw, kinakahiya mo na ako ngayon. Dati nung ikaw ay nalulugmok sa sarili mo, hindi kita pinabayaan. Pero ngayon hindi mo na magawang sumagot sa akin ng oo. Kung ikinakahiya kita, sana noon pa kita iniwan. Sana hindi na tayo umabot sa puntong to. Pero hindi eh. Nandito pa rin naman ako ah. At mula rin nang mawalan ka ng trabaho, mayat maya kitang tinutulungan kung saan ka pwedeng pumasok at mag-apply. Kasama mo pa rin ako. Ikaw lang naman ang napagod at sumuko sa paghahanap eh. Ang problema sa'yo, nakontento ka na lang sa kinalalagyan mo. Akala mo ba madali? Gustong gusto ko nang umalis dito. Gustong gusto ko! Mas kumilos ka! Sa tingin mo, ano pa bang ginagawa ko ha? Hindi! Tama na! Tama na! Kung panay pang mamaliit lang ang maririnig ko sa'yo, tama na! Okay na yung tumanggi ka eh. Pero kung ano-ano pang sinasabi mo, ayoko na! Tama na! Mga kamerkada, akala ko yun na ang isa sa magiging pinakamasayang gabi namin ni Cynthia. Akala ko yun na ang magbubukas ng panibagong yugto ng buhay naming dalawa, pero hindi pala. Sobrang kabaligtaran ang inaasahan ko ang nangyari. Sa halip na maghiwalay kaming engaged at masaya, naghiwalay kaming masama ang loob sa isa't isa. Siyempre, sobrang nasaktan ako sa pagtanggi niya, kaya hindi ko na rin napigilan ng sarili ko na magsalita ng kung ano-ano. Pero ang mas masakit, ang mga sinagot at isinumbat niya rin sa akin. Hanggang sa mula nun, hindi na siya halos nakikipagkita sa akin. Hindi naman kami nag-break nung nag-away kami, pero hindi na rin siya sumasagot sa mga text at tawag ko. Ilang beses ko rin sinubukan siyang puntahan sa trabaho, pero hindi ko siya inaabutan. Halos isang buwan na kaming ganito, hanggang sa... Bakit ang tagal ko yatang hindi nakikita si Cynthia? Bakit hindi na siya pumupunta dito sa atin? Busy po sa trabaho. Nagkikita pa ba kayo? Opo naman. Bakit wala siyang post tungkol sa inyong dalawa? Po? Eto lagi siyang nagpo-post sa Facebook pero iba yata yung kasama niya. Meron ding mga lalaki, Patingin nga po. Ayan mukhang mayaman at kagalang-galang pa tong isang lalaki na lagi niyang katabi dun sa picture. Kilala mo ba yan? Yung accountant. Ha? Sino ba to? Wala po. Kasama niya lang sa trabaho. Trabaho? Ang dami nilang picture na parang wala naman sa trabaho to Kaibigan niya din po kasi yan eh. Ako nga tapatin mo. Yung totoo. Kumusta kayo ni Cynthia? May problema ba kayong dalawa? Wala po. Nako, Harlan umayos ka. Baka mamaya nagsasawa na sa'yo yung girlfriend mo dahil sa kalagayan mo. Humanap ka na kasi sabi ng ibang trabaho. Alam ko na po ang ginagawa ko. Hindi niyo na po ako kailangan pangaralan. Aba kumilos-kilos ka sa buhay mo. Baka mamaya iwanan ka na lang yan. Opo. Tama na nga ho. Pinagsasabihan lang kita. At pagsabihan mo rin yung girlfriend mo. Post siya ng post ng picture sa Facebook kasamang ibang lalaki, boyfriend ka niya. Ang pangit tignan Kapag ako hindi nakatiis, magko-comment talaga ako dyan sa picture nilang dalawa. Ma, pwede ho ba? Tama na. Huwag niyo na lang kami pakailaman ni Cynthia. Wala lang yung mga nakita niyo. Huwag na kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Kahit sinong makakita nun, mag-iisip ng kung ano-ano. Hindi naman ako tanga.
Oo na nga ho. Pero wala nga lang yun. Kaya tama na, pwede. Sige na, magpapahinga na ho muna ako. Dadaanan ko pa siya mamaya sa restaurant. Nasaan na kaya siya? Dapat kanina pa uwian niya eh. Hindi naman sumasagot sa tawag ko. Sana naman makita ko na siya ngayon. Try ko nga ulit tawagan. Teka, si Cynthia yun ah. Aba, bakit inaakbayan siya ulit ng buwisit na lalaki na yun? Lintik. Teka nga. Hoy! Hayop ka! Ang kapal na mukha mo, kabayan girlfriend ko ah! Ano problema mo? Diyos ko, Harlan, ano ba nakakahiya? Sorry po, Sir Jason. Mabuti pa umalis na po kayo. Sige na. Cynthia, ayusin mo yan ha. Ano? Bumalik ka rito! Duwag ka pala eh! Kapal na mukha mo! Bakit bigla-bigla ka nalang nanunugod, ha? Di ka na nahiya! Accountant at kaibigan yun ng boss ko! Talaga? O baka namang kalandian mo na? Ha? Sige, ulitin mo pa! Nakita mo lang na nakaakbay, kalandian ko na agad? Ha? Ganyan ba tingin mo sa akin? Bakit hindi mo itanong yung mga post mo sa Facebook, ha? Eh halos araw-araw mo na yatang kasama yung lalaking yun eh! Pwede ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na nagtatrabaho lang kami? Ang dumi lang ng utak mo! Sinong hindi dudumi utak sa nakita ko, ha? Isa pa, hindi ka nagpakita sa akin, ni text o tawag, kahit ano hindi mo sinagot! Anong gusto mo isipin ko? Pagkatapos mong tanggihan yung yaya kong kasal, bigla kang nagkaganyan? Ano gusto mong gawin ko? Umasta na parang walang nangyari, ganun ba? Magpanggap na okay tayo kahit hindi? Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba hindi ka lang handa? Pero bakit sa ginagawa mo ngayon parang ayaw mo na sa akin? Oo, totoo, hindi pa ako handa. Totoo rin na mahal kita. Pero Harla naman nakakapagod. At yung pagyaya mo sa akin sa kasal ang nagpa-realize sa akin ang pagod na nararamdaman ko sa relasyon natin. Hindi pwedeng puro pagmamahal, Harlan. Pagod na akong saluhin ka kapag pagod ka na sa sarili mong buhay. Mahal mo lang ako kapag masaya ako? Kapag ayos yung buhay ko? Pero kapag nangihina ako, wala ka na. Ganun ba yon? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, huwag puro awa sa sarili ang pairalin mo. Huwag ka laging dumidepende sa akin porket nandito ako para sa'yo. Kumilas ka rin naman para sa sarili mo. Hindi pa ba sapat yung ginagawa ko? Ha? Kulang pa ba? Ano pa? Ano pang gusto mong gawin ko para mapatunayan ko yung sarili kong kumikilos ako? Kumikilos ka? Talaga? Bakit? Masaya ka ba sa sitwasyon mo ngayon? May ginawa ka na ba para makaalis sa sitwasyon mo? Wala, di ba? Wala! Sa sarili mo pa lang yan, ha? Paano pa kapag naging mag-asawa na tayo? Wala na, nganga na lang tayo. Tiis kung ano lang ang kaya mong gawin? Sige, maliitin mo lang ako hanggang gusto mo. Hindi kita minamaliit. Gusto lang kitang magising, Harlan. Ayusin mong sarili mo bago ako bumalik sa'yo. Mga kamorkada, dahil sa nangyari, mas napalayo pa sa akin si Cynthia. Ang sakit at ang hirap. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ang maganap ng trabahong gusto ko o ang suyuin si Cynthia. May pag-asa pa ba ako sa trabaho sa edad kong ito at sa kakulangan ko na experience?
Kapag ba naging maayos na ako tulad ng sinasabi ni Cynthia, mababalikan ko ba siya? Punong-puno ng tanong ang isip ko. Saan ba ako magsisimula? Nahihirapan na ako. Kay Cynthia na lang ako humuhugot ng lakas ng loob sa buhay pero unti-unti na siyang nawawala. Hindi na ba niya ako mahal? O kahit kailan hindi lang naging sapat ang pagmamahal niya sa akin para manatili sa tabi ko sa mga ganitong pagkakataon? Sana matulungan niyo ako mga kamarkada. Ang hirap-hirap. Ingat kayo lagi at more power sa Dear MOR. Sana marami pang pusong nagmamahal at nasasaktan ang matulungan ng inyong programa. Nagpapasalamat, Harlan. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR, patutunguhan.